Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon tungkol sa latest moves ni dating Pangulong Duterte na kung saan paghahanda sa 2025 election na sigurado matataranta, mamomroblema ang mga kalaban nila sa politika. So ano ito yung ginawa ni Pangulong Duterte? Kamakailan, I think the other day lang, o kahapon ba, nagbisita na naman siya sa INC, yung punong ministro, kapatid Eduardo Manalo, ano, malugod nga tinanggap ng INC si PRRD. Okay, panoorin natin itong balita ng Net25. Ang dating Pangulong Rodrigo Duterte po ay muling bumisita sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo Manalo. Narito po ang mga detalye. Nitong Huwebes, Oktubre 10, nang dumating sa Iglesia ni Cristo Central Office si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Malugod siyang tinanggap bilang paggalang sa dating leader ng ating bansa. Matatandaan na bago matapos ang kanyang termino bilang presidente noong June 30, 2022, muli siyang bumisita sa Executive Minister ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Sa kabuuan ng kanyang termino bilang Pangulo, ang INC ay naging mabisang katulong ng pamahalaan sa mabubuting adhikain nito na matulungang ang ating mga kababayan lalo na sa panahon ng krisis at mga kalamidad. Sa kasagsagan ng pagharap ng bansa sa pandemya bunga ng COVID-19 ay lalong pinatunayan ng Iglesia ni Cristo ang pakikiisa at pagtulong sa pamahalaan. Samantala, sa muling pagdalaw ng dating Pangulo ay patuloy niyang kinikilala ang malaking kontribusyon ng INC hanggang sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nasaksihan din ng dating Pangulo maging ang mga malalaking gawaing pansibiko ng Iglesia sa ibayong dagat, pangunahin na ang lingap sa mamamayan na nakatutulong hindi lamang sa marami nating mga kababayan na OFW, kahit pa sa mga non-Filipino ay tumutulong ang Iglesia. Nakasuporta ang INC maging sa mga proyekto ng pamahalaan sa iba't ibang panig ng mundo. Ang isa sa itinuturing na napakalaking ambag ng INC sa lipunan ay ang pagtuturo nito sa mga kaanib na maging mabuting mamamayang Filipino, maging masipag sa hanap buhay at pagiging masunurin sa batas at sa pamahalaan. Weng de la Fuente para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. So, bago lang ang ating VP Sara, last week ba o 2 weeks ago, nagbisita rin. So, mag-ama, magkasunod na nagbisita. Bago umalis sa kanyang pwesto sa Malacanang si PRRD, noong June, bumisita ulit. So, yan po, pagbibigay, paggalang, respeto sa kontribusyon ng Iglesia sa ating bansa. Ako, all out, saludo ako although I am not a member of INC, naka-experience ako sa contribution, nakita ko ang contribution ng INC sa ating lipunan, sa ating bansa. Mga kaibigan ko, marami akong kaibigan, classmates, mga members ng INC. Hindi naman perfecto ang INC. Meron ding mga miyembro na buluyogon o mga ano. Kailang halos karamihan, they are law-abiding citizens. Kapuri-puri yung kanilang unity. Yung disiplina nila. Nako. Sana lahat ng denominasyon, Christian groups, ganito sa Iglesia ni Cristo. Napaka-disiplinado nila. Bibihira yung makita mong member ng Iglesia ni Cristo na pasaway. Kung meron mang pasaway, automatic, hindi magtatagal, tinitiwalag. Ganon. Dapat. Okay? So, may pagkakaisa sila. Pagdating sa eleksyon, isang boses lang sila eh. Kung ano ang sabihin ng pamunuan, again, 99% sumusunod. Kaya ito, they are Iglesia ni Cristo,
maraming lumalapit every election. At ang iglesia naman, ang leadership is pinipili ng maigi. So, history will tell us na ang iglesia, walat sa Paul, sinusuporta ng mga Marcos. Ganon din, mga Duterte, sinusuportahan. So, ito ngayon, dahil, nagkatibulaag na o divorce na ang Marcos Duterte, magbabanggaan na. Kaya itong 2025 election, yan na. Sino kaya ang i-endorso na mga kandidato, lalo na sa pagkasenador, ang Iglesia ni Cristo? Okay? So, yung alyansa ng Bagong Pilipinas, I'm sure, lalapit din yan at kukuha ng endorsement ng Iglesia. So, ang nakikita ko as early as now, paunahan na lang yan, kung bakit bisita ng bisita, magkasunod nagbisita, BP Sara, ngayon PRRD, yan, simula na. Tingin ko, akin lang ito ang isang nakapabor dito sa mga, although walang solid na 12 slate ang Duterte camp, parang individual lang na itinataas ni PRRD yung mga gusto niyang kandidato. Pabor dito yung nandyan si Congressman Marcoleta. Ito yung mukha ng iglesia. Ito yung model member ng Iglesia ni Cristo, si Congressman Marcoleta, na kita mo yung malasakit, yung sinseridad, yung talino, nandyan kay Congressman Marcoleta. At kung ano ang tama, yun ang kanyang isinusulong. Hindi siya takot na sumalungat sa agos ng tubig. Yung ginawa niya sa Kongreso. Yung pagdepensa niya kay BP Sara na we have time-honored tradition ng Office of the Vice President, hindi na yan pinapahirapan ng budget. Are we honoring that tradition o binabaliwala nyo na? Wala silang maisagot. Kasi bakit pinagkakaisahan na nila ngayon si BP Sara? So, yun. Dahil sa panindigan ni Congressman Marcoleta sa tama, dapat tamang gawin, yun, na nawalan na siya ng pinarusahan siya, ginipit siya, wala na siyang membership sa mga committee, lalo na yung pagiging vice chairman niya sa 3 committee, inalis na lahat. So, dahil sa nakita ng taong bayan, yung ginawa ni Congressman Marcoleta na pagdidepensa, pagtatanggol sa kung alin ang tama, yun, maraming nag-udyok sa kanya, tumakbo ka na lang senador. At yun, pinagbigyan niya, tumakbo na lang senador. At of course, ang iglesia, dahil member nila yan, talagang susuportahan nila si Congressman Marcoleta. And sa nakikita ko, ito na yung galaw ni PRRD at BP Sara, itong ibang kandidato. Example, sino yung Senator Bato, o Marcoleta, yun na, Bato, Go, Rodriguez, sino pa ba yung mga itinaas ng kamay, yung sinuportahan ni Governor Chavit Singson. Hindi ko na alam yung iba, ito na. Sana marami sa mga itinaas ni PRRD kamay, yung sinuporta niya, marami dito ang i-endorso ng iglesia. I believe ang iglesia, magiging yung desisyon nila, may endorse galing sa kabila, may endorse din. Kaya lang, let's pray na mas marami ang endorse ng iglesia galing sa line-up ni PRRD. So, ngayon ang gagawin ng administrasyon? Wala pa tayong naririnig na galaw ng alyansa na lumalapit sa iglesia. Siguro, sabi nila, malayo pa.
Kaya lang, ito yung aking experience, ano? Kung saka ka lang lalapit at kung may kakailangan ka na, most likely hindi mo makuha. Ang experience kong nasa serbisyo pa ko, binibisita ko na yung stakeholders, yung mga religious leaders, mga mayors, mga ano, kinakaibigan na kahit walang pangangailangan. Establish na yung relationship. Dahil establish ng relation ko sa mayor o sa negosyante ba, kaibigan eh. Later on, kahit hindi ako nagre-request ng tulong, sila nang magsabi, Colonel, lalo na nung nasa ako sa Mindoro, nabalitaan namin kailangan nyo ng ganito, may project kayong ganito. Opo, nagpapatayo kami ng patubig, water system ng Mangyan. Nabalita lang nila eh. Sabi, anong kailangan? Sabi ko, water, yung hose, PVC pipe. Ilang metro? Sabi ko, mahaba, kilometro, 7 kilometers. Nako, yung kaibigan kong abogado sa US, balikbayan. Sabi, ako nang bahala sa ano? Ako nang bahala sa ano? Sa water hose para sa Mangyan. Sabi, 7 kilometers na distance. Dinonate ng malakalo, Attorney Castillo eh. Dinonate niya. So, biglang nagkaroon ng patubig yung mga Mangyan nating katutubo sa Mindoro. Dahil experience ko, wala lang, binibisita ko. Ako pa ang anong kailangan nyo, sir? By that time, nagla-landscaping kami sa Mindoro. Yan ang aming pampalapit loob sa mga sibilyan. Mga sundalo nagla-landscape. Kasi nung na-assign ako sa PMA, yun ang ginagawa ko, nagla-landscape. Yun. Nilandscape namin ang Bahay Kubo, yung pahingaan ni Attorney Castillo. Kami ang unang tumulong. Kaya nung nabalitaan niya na may nangangailangan kami ng tulong, siya rin ang tumulong. Ganon lang yun. So, ito, salamat itong mga ginagawang galaw. Kung sa chess pa, Grandmaster, itong si Tatay Digong. Hindi ninyo yan maiisahan. So, good luck sa ating Tatay Digong sa kanyang mga ginagawa ngayon at pati si BP Sara.